Patuloy ang pakikipaglaban ni Sanrako sa kanyang ikasampung kalaban sa Vorpal Arena. Upang manalo ay kinakailangan niyang makasurvive ng 5 minutes laban sa isang level 120 na monster, ang Aberrant Wood Mage. Patuloy sa pag-atake ang Wood Mage gamit ang kanyang Root Spear o ang mga matutulis na ugat ng puno na pinapalabas niya gamit ang kanyang magic. Nais ni Sanrako na makalapit sa monster na ito upang subukang atakihin, kaya humanap siya ng magandang pagkakataon upang magawa ito. Kumuha ng buwelo si Sanrako at patakbong sumugod papunta sa monster at gamit ang kanyang mga tuhod, nagpadulas ito upang maiwasan ang mga root spear at upang makalapit sa monster. Paglapit ay agad niya itong sinaksak sa dibdib gamit ang kanyang Vorpal Choppers, ngunit wala itong naging epekto. Agad na napatras si Sanrako dahil ginamit ng Wood Mage ang kanyang mga kadena sa pag-atake, naiwasan namang lahat ito ni Sanrako at naisip na hindi tinatablan ng physical attack ang kalaban niyang monster. Isang minuto na ang nakakalipas at patuloy pa rin sa pag-iwas si Sanrako sa mga atake ng Wood Mage. At napansin ni Sanrako na habang tumatagal ang laban ay mas dumarami ang mga root spear at kadena na inilalabas ng kanyang kalaban. At nagsimula na rin itong gumamit ng ibang magic spell gamit ang iba-ibang elements gaya ng lightning na sinundan ng sunod-sunod na fireball. Patuloy sa pag-iwas at pag-ilag si Sanrako sa mga spells na binabato sa kanya ng kanyang kalaban. Ngunit nagcast na naman ng bagong spell ang Wood Mage gamit ang Ice Element at pinaulanan niya nito si Sanrako at patuloy pa rin sa pag-ilag si Sanrako sa sabay-sabay na pag-atake ng Wood Mage. Nagcast din ng Fire Bullet spell ang Wood Mage dahil nakukulangan pa siya sa pagpapahirap niya kay Sanrako, ngunit ganun pa man ay nananatiling 100% ang evasion rate ni Sanrako at 0% ang hit rate ng Wood Mage dahil wala pa rin itong atake na tumama kay Sanrako. Naisip ni Sanrako na maaaring hindi siya tumagal ng 5 minutes sa kanilang laban dahil habang tumatagal ay lalong dumarami ang spells at mas lumalakas ang atake ng Wood Mage. At ayaw talaga siyang tigilan ng kanyang kalaban kaya binanata na naman siya gamit ang isang bagong spell na may Dark Element. Nagpatuloy ang sunod-sunod na atake ng Wood Mage at walang magawa si Sanrako kundi iwasan ang mga ito, hindi siya maka-atake dahil alam niyang hindi tatalab ang physical attack sa kanyang kalaban. Naisip ni Sanrako na hindi niya kayang talunin ang Wood Mage sa isang attempt lang at nawawalan na siya ng pag-asa sa kanilang laban dahil sa sobrang pagod sa pag-ilag ng mga atake ay hindi na siya makapag-isip ng maayos. Kaya naisip niyang magpahinga muna at mag-isip ng strategy at subukan ulit dahil wala rin lang namang penalty kapag namatay siya sa kanilang laban kaya naisip niya na ayos lang na sumuko sa kanyang unang attempt. Ngunit agad siyang natauhan ng maalala ang kanyang mga pinagdaanan na kapag siya ay nasa sitwasyong mahirap ay naiisip niya ang sumuko agad at naihalin tulad niya ang SLF sa mga trash games na nalaro niya kung saan naging ugali niya nang tapusin ito sa mabilis at madaling paraan, ngunit naisip niya na magkaiba ang trash game at god tier game. Ang pagsuko sa isang laban na mahirap ngunit may tsansang manalo o pagsuko sa laban dahil wala pang sino man ang nakakatalo o nakakagawa para kay Sanrako ay isa itong malaking kalokohan. Dahil sa fighting spirit ni Sanrako ay nagawa pa rin niyang lumaban at muling nakalapit sa Wood Mage na agad pinuri ni Bysash at iniisip kung ano ang susunod na gagawin ni Sanrako dahil hindi umeepekto ang physical attack sa monster na ito. Paglapit ni Sanrako ay agad siyang inatake ng Wood Mage gamit ang kanyang staff, ngunit nailagan agad ito ni Sanrako at sinipa papalayo ang staff na hawak ng Wood Mage upang hindi niya na ito magamit sa pagcast ng mga magic spells. Sinubukan ng Wood Mage na bawiin ang kanyang staff gamit ang kanyang kadena, ngunit mabilis na inihagis ni Sanrako ang kanyang isang weapon upang hindi niya ito makuha. Sinabi ni Sanrako na may ibang games na kailangan mang-agaw ng items ng iba para makasurvive. Kaya madali lang para sa kanya na maagaw ang staff ng Wood Mage dahil sa skills na natutunan niya sa larong Unite Rounds. Lubos na ikinagalit ng Wood Mage ang ginawang pang-aagaw ni Sanrako sa kanyang staff, kaya sunod-sunod niyang inatake si Sanrako gamit ang kanyang Wood Spear. Patuloy ang pag-ilag ni Sanrako sa mga atake ng Wood Mage na nabaliw dahil naagaw ang kanyang staff. Habang si Emol ay todo cheer dahil 1 minuto na lang ang kailangan ni Sanrako para manalo sa kanyang laban. Ginamit ng Wood Mage ang kanyang mga root spear at ginawang parang pader upang pigilan sa pagtakbo si Sanrako at nagawa niyang mahuli si Sanrako gamit ang kanyang kadena na may debuffs. Ngunit kahit may magic resistance si Sanrako dahil sa Lycagon's Mark ay nagkaroon pa rin ng epekto ang debuffs ng Wood Mage dahil masyadong mataas ang level ng monster na ito. Kaya walang magagawa si Sanrako para iwasan ang atake ng Wood Mage. Ngunit inihagis ni Sanrako paitaas ang staff ng Wood Mage upang mapunta ang atensyon niya rito. Agad namang ginamit ng Wood Mage ang kanyang Root Spear upang makuha ang kanyang staff. Dahil sa diskarte na iyon ni Sanrako ay matagumpay niyang naabot ang 5-minute mark at naipanalo ang kanyang ikasampung laban sa Vorpal Arena.
Ngunit dahil sa inis ay hindi pa rin nagpaawat ang Wood Mage, nagcast ito ng fireballs at pinaulanan si Sunrako. Dahil sa paglabag sa rules at tangkang pagpatay kay Sunrako kahit tapos na ang laban, tinuluyan ng patayin ni Baisash ang level 120 na Wood Mage sa isang atake gamit ang kanyang tungkod. Nagtaka si Sunrako kung paano napatay ni Baisash ang Wood Mage dahil hindi ito tinatabla ng physical attacks at sinabi naman ni Baisash na immune lang sa physical attacks ang Wood Mage kapag hawak niya ang kanyang magic staff. Lumapit si Emol upang batiin si Sunrako sa kanyang pagkapanalo sa naganap na laban. Dahil sa pagkapanalo sa kanyang last opponent ay matagumpay na nakumpleto ni Sunrako ang kanyang unique scenario dahil dito ay binigyan siya ni Baisash ng title bilang honorary citizen ng Rabetuza. Inalis na rin ni Baisash ang Vorpal Soul Collar ni Sunrako na nagpapabagal sa kanyang pag-level up. Sa huli ay na-disappoint si Sunrako dahil inaasahan niya na makakakuha siya ng rare items bilang completion rewards ngunit walang binigay sa kanya. Ngunit dahil sa kanyang citizenship sa Rabetuza ay nakapag-unlock siya ng isang bonus unique scenario, ang Vorpal Epic. Pag-logout niya sa game ay agad siyang nagpahinga dahil sa sobrang pagod sa naganap na laban niya sa Wood Mage. Sa kanyang sunod na pag-login ay binasa niya ang tungkol sa kanyang bonus unique scenario, in-accept niya ito ngunit hindi niya alam kung paano ito simulan, nakita rin niya na level 80 ang recommended level nito. Dahil ang bonus scenario na ito ay may complicated na instructions at kinakailangan ng masusing pag-aaral sa malawak at detalyadong history ng mundo ng SLF ay ipinagpaliban niya muna ang pag-take nito, at naisip na mag-explore muna sa town at bumisita sa mga susunod na area. Ngunit naisip niya rin na kapag lumabas siya ay maaari siyang makita ng mga killers o mga clan members na naghahanap ng info tungkol sa kanyang unique scenario. At kahit magpalit siya ng headgear ay mapapansin pa rin nila ang mark sa kanyang katawan dahil hindi siya makapagsuot ng equipments upang maitago ito. Kaya iminungkahi ni Emol na takpan na lang ni Sunrako ang kanyang buong katawan. At agad niyang inaya si Sunrako sa isang exclusive shop sa loob ng palasyo ng Rabetuza. Dito ay ipinakilala niya si Pitts, ang kanyang nakababatang kapatid. Siya ay nangungulekta ng mga items sa ibang lugar at ibinebenta niya ito sa Rabetuza. Sinabi ni Pitts na narinig na niya ang tungkol kay Sunrako, na siya yung taong ibon na na-recognize ng Night Emperor na si Lycagon. Ngunit sinabi ni Sunrako na hindi talaga siya isang taong ibon kundi isang maskara ang suot niya sa kanyang ulo, kaya hinubad niya ang kanyang bird mask upang patunayan ito. Nagulat si Emol dahil hindi niya inaakala na pwede palang magubad ng mask si Sunrako dahil ang akala niya ay kaya siya nagmask ay upang hindi makita ng iba ang kanyang muka dahil hindi ito gaanong kagandahan. Matapos ang kanilang pag-uusap ay humiling si Emol na bigyan sila ng isang knit cloth o textile na gawa sa fabric upang magamit nila sa pagtakip sa buong katawan ni Sunrako. At labis na na-stress si Sunrako dahil hindi niya nagustuhan ang kanyang disguise na pang-Halloween ang dating. Sinubukan siyang pakalmain ni Emol at sinabing wag siyang gumawa ng ingay upang hindi niya ma-attract ang atensyon ng ibang players sa kanilang paligid. Ngunit sinabi ni Sunrako na mas kapansin-pansin na siya ngayon dahil isa na siyang multo kaysa noon na ibon pa lang siya. Isa sa mga nakapansin sa kanya ay si Mia. Inihanda ni Mia ang kanyang pana upang atakihin si Sunrako dahil akala na naman niya ay isa itong monster, ngunit agad siyang pinigilan ni Reggie. Sinabi ni Emol kay Sunrako na magtiis muna siya sa kanyang costume hanggang makalabas sila ng town. Binuksan ni Sunrako ang kanyang map at nakita na may tatlong malapit na area na pwede nilang daanan. Sa daan papunta sa town ng Forfolkshire ay ang Prismatic Forest Grotto, isang maze-like labyrinth cave na may makukulay na mga halaman at bulaklak. Papunta sa town ng Fiveville ay madaraanan nila ang Felfate Caldera, isang malawak na dead volcano na nagkaroon ng lawa sa crater nito dahil sa naipong tubig ulan. At papunta sa town ng Sixenvelt ay madaraanan nila ang Iron Ruins of Divinity. Sa huli ay napagdesisyonan ni Sunrako na sa Prismatic Forest Grotto sila dadaan at sa town ng Forfolkshire sila pupunta. Habang ipinapaliwanag ni Sunrako kung bakit ang daan papunta sa Forfolkshire ang napili niya, napansin ni Emol na may nanonood sa kanilang dalawa. Napatigil sa pagsasalita si Sunrako at tinignan kung sino ang tinutukoy ni Emol at nagulat nang makita niya si Siger Zero.